Ayun, magandang araw po mga kaibigan. So, ngayong araw po, tayo ay magluluto ng ampalaya with sotanghon. Ayan. So, meron po ako natira dito na dalawa. Ayan. So, nagamit ko na po yung iba. So, ito po ang ilalagay natin. At, ganun lang po kasimple. Bawang, sibuyas, kinisami. Lalagay tayo ng pork cubes kasi po, naririnig niyo po yung ginigisa ko doon. Yun po yung ating hiniwang baboy at ginisa ko saglit para mabawasan po yung taba. Ayan. So, inuna po yung baboy na iginisa. And then mamaya isusunod natin itong sibuyas at bawang. Ayan. So, yung ating ampalaya, hiniwa ko na po siya ng pahaba at binabad ko lang po sa tubig na may asin. Ayan. So, hindi po ako nagpipiga. Ayan. Okay na po yan. And then, mamaya, huhugasan ko siya ulit at i-drain para matanggal po yung pait at yung alat. Kasi naglagay po tayo ng asin sa tubig bago natin binabad po yung ating ampalaya. So, kaya po ako hindi nagpipiga kasi alam naman natin na ang ampalaya mapait. Kaya, at saka healthy naman po siya. So, okay lang na may matirang pait at para po hindi masira yung texture ng ating gulay. So, choices po natin yan. Pwede naman kung pigain kasi sa iba po talagang pinipiga nila, nilalamas nila ng asin. Pero ako po, ganyan lang po siya. Binababad ko lang po siya sa water with salt para po matanggal yung onting pait. Ayan. And then mamaya ibababad natin itong si sotanghon. So ayan na po. Nagmantika na yung ating taba. Kaya ko po inuunaran sa ganon. Yun din po ang ating gagamitin. Yung oil ng baboy, ng taba ng baboy. Yan po ang aking gagamitin para igisa po yung sibuyas at bawang. So, kung pwede ko na po ilagay yung ating sibuyas at bawang. Yan. Set aside ko lang po dito sa gilid. Pasensya na po kayo at nagpapagawa po yata ng bubong yung ating kapitbahay. Kaya po may naririnig po kayo nagpupukpok. Sibuyas. So, habang ginigisa ko yung ating sibuyas at bawang, yan, ibababad ko na po yung ating sotanghon sa tubig. Nasa ganun, medyo lumambot at magupit ko siya ng maikli. So, pwede naman pong buo na ilagay. Choice din po natin yan. At pwedeng gupitin. Yan. Hinaan ko lang po yung apoy. So, para mas madaling gupitin, yan, ilalagay natin muna sa tubig. So, isusuko muna siya dyan. And then later on, ikakat natin siya ng maikli.
So, yung ating ampalaya, ito, maaari ko na po siya hugasan at i-drain. So, ayan, nahugasan ko na po at pinatulo ko po muna na sa ganun mawala po yung excess tubig. And then, tingnan natin kung pwede na po natin i-cut ang ating sotanghon. Medyo matigas pa siya, pero okay lang. Ayoko kasi yung nagkukumpul-kumpul kasi pagkabuo. Kaya kinakat ko siya para maghiwa-hiwalay naman siya at mamix sa ating ampalaya. Maihalo natin na maayos. So, simpleng recipe po ang ating niluluto for today. Gisa-gisa lang. At healthy pa dahil ang ating gulay ay ampalaya. So yun, itong isa naman same process. Okay. Pwede rin pong bihon. Yan. Kung wala po sotanghon, pwede rin pong bihon. Kung ano po yung available sa ating tahanan. Ayan. So, pwede na yan. Bababad natin ulit. Okay. Para mamaya, saglit lang po natin siya igisa dahil ayoko po ma-overcook yung ating ampalaya. Ayan, balik na po tayo sa ating ginigisang baboy. So, ihuhulog ko na yung ating pork cubes dahil po baboy ang ating ginamit na meat. Ayan. At nagpakulo po ako ng onting tubig para just in case po na magkulang ng tubig yung ating sotanghon, pwede po tayo mag-add. Kasi magdidikit-dikit po yan at didikit sa kawali kapag natuyuan. So, depende po mamaya kung okay na po yung oil na yan na maaaring hindi kumapit sa ating pan yung ating sotanghon. So, isusunod ko po yung ating ampalaya. So, 3 ampalaya pong aking ginamit. Katamtaman lang din po yung size. So, lalagyan ko na po siya ng pamintang pino para bago natin ihalo-halo yung ating ampalaya. Basta ganun isang haluan lang. So, okay na yan. And then, yung ating ginisa mix, ilalagay ko na rin po. So, yan na yung pinaka-timpla kasi may cubes at meron po tayong seasoning. Meron po tayong nilagay na ginisa. So, yan na yung pinaka-timpla ng ating ginisang ampalaya with sotanghon. Ayan. So, medyo igisa ko saglit ito. And then, pwede natin ilagay yung ating sotanghon. So, depende po kung gusto nyo mag-add ng
soy sauce or oyster po, pwede po. Pero ako gusto ko kasi plain green and yung ating kulay ng sotanghon. Yan. Yan na po ang gusto kong maging kulay ng ating gulay. So, maaari po kayo maglagay ng oyster sauce or soy sauce kung mas gusto niyo po yung timpla ng ganong mga condiments. Yan. So, hindi ko po siya tatakpan kasi para makontrol ko yung pagkaluto ng ating ampalaya. So, gusto ko medyo crunchy pa rin yung ating gulay. Okay. So, ito kasi malakas sa tubig. Kaya, titignan natin kung okay na yung pinaka tubig na na-extract sa ating ampalaya at saka yung oil. So, kapag hindi, mag-a-add po tayo ng onting tubig. Onting tubig lang, maluto lang ng maayos yung ating sotanghon. At huwag dumikit sa ating kawali. Yan. Dahil nakat ko siya ng maikli, so, madali siyang ihalo. Unlike pagkabuo kasi, mahirap. Magkukumpul-kumpul lang. Mahihirapan po tayo maghalo. Ayan. So, makikita natin, ayan, may dumikit na. So, mag-a-add lang ako ng onting tubig. Kaya po ako nagpainit. Nang sa ganon, para maluto ka agad. Ayan. So, tama na po yung tubig na yan kasi naa-absorb po yan ng ating sotanghon. So, ganyan lang po yung kulay na gusto ko. Green at saka glass noodles lang. So, depende po sa ating mga panlasa at pagtingin sa mga gulay. Ayan, para hindi po dumikit ang ating sotanghon, pahihinaan natin yung apoy. Kasi tama na po yung tubig. Sakto lang po yung cubes saka yung ginisa mix na nilagay natin. So, no need to add salt. Sakto lang po yung kanyang lasa. Masarap. So, luto na mga kaibigan. So, ganyan po ako magluto ng palaya. Hindi ko siya ino-overcook. Pero pwede po nating lutuin din ng husto kung ano po yung masarap sa ating panlasa. So, tayo po ay may mga para-paraan sa pagluto at kung ano yung gusto natin. Yan. So, kanya-kanya po tayong option. Ayan po. Tapos na po ang ating ginisang ampalaya with sotanghon. Ayan. Thank you for watching mga kaibigan. God bless us all and keep safe everyone. Patayin ko na po yung apoy. Ayan.